ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, bumaba si Jesus kasamang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao ay kinapupuotan, pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa. Kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyo, mayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyo, mga busog ngayon, sapagkat kayo magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa sa kanila, ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. sa totoo lamang, ang ebanghelyong ito ay napakahirap unawain at napakahirap ipahayag. Sapagkat paano mo sasabihin sa mga tao, mapalad ka na ikinaghihirap, mapalad ka na ikinagugutom, mapalad ka na ikinauuhaw, inaalimura. Paano mo masasabing mapalad yun? Hindi ba? Yun ay tawag natin doon ay kamalasan. Di ba? Napaka-counter culture naman ito. Palagay ko nung una itong marinig ng mga alagad, ang naging reaction nila, ha? Ano raw? No? So mga kapatid, maunawaan lamang natin ito. Pagbabalikan natin yung karanasan ng mga unang Kristiyano. No? Nung ito ipahayag ng Panginoon, tiyak, hindi nila ito naunawaan. Subalit maunawaan natin ang kahulugan nito kung babalikan natin ang karanasan ng mga unang Kristiyano. Alam po ninyo, ang mga unang Kristiyano ay pawang mga Hudyo. Nung sila'y naging Kristiyano, hindi ito ikinatuwa ng kanilang mga magulang, kapamilya, kamag-anak at kapwa mga Hudyo. Dahil tingin nila ang mga Kristiyano ay nakakasira sa Hudaismo. Kaya nagpasya sila na papiliin ang mga Kristiyano kung hindi nila tatalikuran si Kristo, silang itatakwil. Subalit marami nga sa mga Kristiyano ay piniling manatiling Kristiyano. At dahil doon sila'y itinakwil. Talagang nakaranas sila'y pinagtabuyan mula sa mga sinagoga. Nawalan sila ng pamilya, nawalan sila ng hanap buhay. Kaya nakaranas sila ng gutom, ng uhaw. Nakaranas sila ni sila'y alimurahin, murahin, lait-liitin dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. O yun. Maunawaan lamang natin ito kapag may karugtong na dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, napapanahon ang ating ebanghelyo, lalo pat tayo ngayon ay nasa panahon ng kampanyahan, malapit na naman ang eleksyon, so we need to talk about it, no? Ano bang application nito sa ating pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, kung ang ating pagiging Kristiyano ay kung ang expression lamang natin pagiging Kristiyano ay magsimba, magkomunyon, magrosaryo, magprosesyon, walang problema yan eh. Pero doon nga din ang problema. Kasi marami tayong mga Katoliko, hanggang doon lamang ang ating pagiging Kristiyano. Pero pagdating na sa mga decision making, hindi na natin ginagamit ang turo na ating pananampalataya. Diba? Kasi kung isa sa buhay talaga natin ang turo na ating pananampalataya at ikaw talaga'y maninindigan,
Hindi ka pwedeng magbingi-bingihan, hindi pwedeng magbulag-bulagan, hindi ka pwedeng, kunyari, di mo nakita. Di ba? Kung talagang isa sa buhay natin, ating pananampalataya, kailangan ka magsalita at magsabi, alam mo, mali yan. Alam mo, hindi totoo yung sinasabi mo. Alam mo, kasalanan yan kasi nagnanakaw ka. Alam mo, kasalanan yan kasi naninira ka, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Nagsasalita ka, hindi ka pwedeng wala kang ginagawa. Kasi tandaan natin, sa ating pagiging Kristiyano, tayo rin ay mga propeta ng Diyos. No? Isinusugo tayo para magpahayag ng katotohanan. At tandaan natin, maghahari lamang ang kasamaan sa lipunan kapag ang mga taong matuwid ay nanahimik na lamang. At yan ang problema natin. Kaya nga lamang, sabi nga sa Ebanghelyo, sa oras na ikay nanindigan, humanda ka, marami kang makakaaway. No? Marami kang makakaaway. Di ba? Halimbawa, sa kumpanya ninyo, nakita mo yung mga boss mo, nagnanakaw, dinadaya ang mga report, tapos ikaw pa ang pinagagawa. So, ibig sabihin, mandaya ka rin, magnakaw ka rin kasi ikaw ang pinagagawa eh. O, sa palagay nyo, anong mararanasan ninyo? Ano sa palagay nyo ang sasabihin sa inyo ng boss nyo? Aba, maghanap ka ng ibang trabaho. Di kita kailangan dito. O, di ba? Handa ka bang mawalan ng trabaho? O kaya nagkaroon ka ng karelasyon, no? Yung karelasyon mo na gusto lamang palagi na lang kayo mag-sex pero wala namang kasal-kasal. Di ba? Limbawa, nabuntis ka. Sasabihin pa sa iyo, aba, igawan mo ng paraan yan, wala yun sa usapan natin. Eh kaso Kristiyano ka eh, alam mo kasalanan yun eh. Pag nanindigan ka, humanda ka, mawalan ka ng jowa. Di ba? Sabihin ng asawa mo, tama na yung mga anak natin. Eh, nabuntis ka pa. Sasabihin sa iyo ng asawa mo, aba, gawan mo ng paraan yan. Ayoko na lang, tama na yung anak natin. Eh, ibig sabihin, ipalaglag mo yan. Yun ang ibig sabihin nun. No? Eh, kaso Kristiyano ka, no? Yung values mo ang umuusig sa yun, paano ko gagawin to? Ayun. Diba? Ito, simple lang to. Alam natin mga kapatid na ang magsamang hindi kasal sa simbahan ay kasalanan. Eh kaso mahal na mahal mo yung boyfriend mo. Gusto niya mag-live-in na kayo kasi lagi na kayo nagsesex. Tapos ngayon, parang kinukonsensya ka na ng pananampalataya mo na alam mo mali. Gusto mo na magsalita, sabihin mo ngayon, tigilan na natin to kasi mali itong ginagawa natin. Kasalanan to eh. Ah, ganon. O sige, maghanap ka ng ibang jowa. Di ba? Marami kasi sa atin, akala natin maging Kristiyano, ay magsimba at magdasal at magrosaryo at magprosesyon lang. Nakalimutan natin, ang Kristiyano may pagsasabuhay. Yung pagsasabuhay na moral, batay sa turo ng ating pananampalataya, at doon tayo wala, doon tayo nagkukulang. Kaya nga yung ating bansa ngayon ay nasadlak sa sobrang korupsyon. Ito lagi ko sinasabi, no? Kasi batay sa survey pa lang ito ng 2023, we are second country, the most corrupt. Second in Asia, the most corrupt. Nakakahiya ito kasi tayo mga Kristiyano. Hindi naman yan turo na simbahan natin, di ba? Hindi naman turo ng pananampalataya natin. Ibig sabihin, hindi natin sinasabuhay. We do not think, we do not judge, we do not choose as Christians. Alam niyo mga kapatid, tayo mga Filipino, we are good-natured people. Meron tayong mga values, but oftentimes, our values are working against us. Like, for example, yung pakikisama, yung utang na loob, yung smooth sailing relationship, ayaw natin ng gulo. Oftentimes, those values are working against us. Pakikisama, utang na loob, di ba?
May utang na loob kayo dahil binigyan kayo ng ayuda, binigyan kayo ng 1,000. Iboboto nyo na kahit alam nyong korap. Dahil sa utang na loob. Kanina ba tayo dapat may utang na loob? Di ba dapat sa Diyos, God, to God, above all. Hindi sa tao, hindi sa politiko. Wala tayong utang na loob sa mga politiko. Trabaho nila yan eh. Trabaho nila yan. Ang utang na loob natin sa Diyos, sa bayan, hindi sa politiko. Di ba? Utang na loob. Maganda yan, pero ilagay natin sa tamang lugar. Di ba? Pakikisama. Alam nating mali, hindi ka lang kikibo kasi ayaw mong makagulo. Magkakagulo pag nagsalita ka. Hindi ka nalang kikibo, alam mong mali. Alam mong sinungaling, hindi ka nalang kikibo. Aba, mali din yun. Di ba? Utang na loob, pakikisama, interpersonal relationship. Kaya tandaan natin mga kapatid, marami pa tayong dapat isabuhay. Kung di natin isasabuhay ang ating pananampalataya, hindi ito magdadala sa atin sa langit. Baka akala natin sapat na tayo pasimba-simba, padasal-dasal, parosaryo-saryo, at paprosesyon. Tapos hindi naman tayo nagdidesisyon ng tama pagdating sa moral issue. No? Moral issue. Kaya nga, marami sa atin ang naiiskandalo kapag may mga pari nagsasalita na tungkol sa moralidad. No? Sasabihin na natin, ay si Father namumulitika. Mga kapatid, tungkulin natin na magsalita kapag may mga bagay na alam nating immoral, kapag alam nating mali. No? Tungkulin nating magsalita kapag alam nating korupsyon yan. Pag nanakaw yan eh. Pag sinungaling yan eh. Pagpatay yan eh. Pinagbabawal yan ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng manahimik. Ang problema, just to please our leaders, nung ginagawa natin, tumatawa pa tayo, pumapalakpak pa tayo kahit minumura ng ating Diyos. Di ba? Ano ba nangyari sa atin, mga kapatid? Nasaan ang ating moralidad? Hindi sapat na tayo mga Kristiyano at papasok na tayo sa langit. Kinakailangan isabuhay natin kung anong pinag-uutos ng Diyos. Tumayo tayo at pahig natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,